Guys, welcome sa ating page. Gagawin nga pala natin ngayon yung sensor na kinokontrol niya itong fan na to. So yung sensor natin is 24 volts at ito naman ay 240 volts. Para gawin natin yun, kailangan natin ng power supply. So magiging source natin ay yung saksakan lang So yung supply sa bahay 240 volts. So ito yung ating cord, ating plug, tapos ito yung tulo niya. Tulo niyang cable. Tapos meron din tayong 2 ampere na circuit breaker kasi maliit lang naman yung ampere nung fan, below 1 amps lang siya. So ang available natin is 2 amps na circuit breaker. So type C nga pala ito. So ito yung kalimitan na ginagamit sa mga bahay dito sa New Zealand, no? So yun, meron tayong breaker, and syempre kailangan natin ng sensor. So Allen Bradley yung brand niya. So PNP sensor siya. Meron siyang tatlong cable, which is brown for positive, blue for neutral or negative, at yung black naman yung kanyang output. So yung PNP sensor nga pala, from 24 volt supply, ang ina-output niya is positive pa rin, which is 24 volts na supply pa rin. So wag po kayong malilito, no? Kasi yung NPN na sensor, papasok po siya sa 24 volts. Ang output niya po is neutral. So meron siyang neutral cable, same lang po sila ng color, pero yung output niya po pag NPN po ay 0 volts yung output niya. Hindi siya parehas ng PNP na ang output niya is 24 volts din. So yun lang po, konting kaalaman lang po sa ating sensor, no? Pero itong sensor po na hawak natin is PNP sensor po. Ngayon naman, syempre 24 volts, no? Kailangan natin mag-provide ng power supply. So ito po ang ating power supply, from Omron po siya, no? So ang primary niya or ang line side niya po is 240 volts, 50 to 60 Hz. AC po siya. So line to neutral yung connection. Tapos yung output niya po ay 24 volts DC. So ayan po. Kaya na natin itong breaker. Kailangan din natin ng DIN rail para po dito sa ating mga device. Ayan. Kabit na rin natin itong ating power supply. Ayan. Tapos, syempre, dahil po tatlo yung kable dun sa ating cord, gumagamit po sila ng grounding, So grounding or earth po ang tawag namin dito sa New Zealand. So lahat po ng bahay dito is kailangan connected po siya sa grounding o earth para kung sakaling magkaroon man siya ng shorted, yung unbalance po na load or load current ay napupunta agad sa lupa, no? Tapos nagtitrigger agad yung mga breaker natin pag nakadetect siya ng fault. So kailangan natin ng terminal. Ayan, terminal connection po para sa earth, para lang safe din yung ating control, no? Sa mga short circuit. Pero ito po ang ating pagkakabitan ng sensor, yung ating box. Yung relay base natin ay 10 ampere, 250 volts AC. Tapos yung ating relay naman ay 250 volts AC, 10 ampere at 10 ampere 30 volt DC. So yun, so pwede po siyang AC, pwede rin po siyang DC. So ngayon po ang gagamitin natin is DC para maging compatible po siya dun sa ating sensor na 24 volts lang ang supply. Syempre, flat screwdriver. At hindi rin mawawala ang ating
fuse na terminal, yung terminal natin na may fuse po. So yung fuse natin is 2 ampere din. Protection lang po siya sa cable kasi po yung 2 ampere na circuit breaker is AC po siya ang protection natin, no? So protection natin siya from AC circuit. Ito naman pong fuse ay gagamitin natin siya sa DC. Protection po natin siya sa ating mga device. Yan. So bakit tayo gumamit ng fuse? May mga equipment kasi tayo na madaling masira. So yung breaker po is ayon po sa pag-aaral is mas mabagal siya kaysa sa reaction time ng fuse. Tapos yung fuse is mas maliit siya, kaya fuse po yung ginagamit namin para sa protection sa control circuit, no? So ito po siya. Ngayon, syempre kailangan din natin ng terminal uli para sa positive po natin at negative. So yan, naka-link na po siya. So para kahit 4 na supply ng positive ang hanapin natin is meron tayo. Ganun din po sa 0 volts or neutral natin. So ayan, no, nakakabit na siya, no. So meron na tayong mga terminal, meron na rin tayong breaker, meron na rin tayong power supply. Nandito na rin ang ating sensor. Gagamit din tayo ng tester para malaman natin kung tama ba yung ating connection. So yun po, no. So simulan na natin. So ang una natin ikakabit ay ating AC supply, no. AC supply muna. So brown po, brown ay lagi po siyang positive or yung line side. So pag AC, lagi po siyang phase. Tapos pag DC naman po, siya po yung active na line, which is 24 volts, no? So sa neutral naman po is ang ginagamit namin is pag hindi blue, black po. So yun lang po ang choices namin sa neutral. Hindi po kami gumagamit ng ibang kulay. And ito naman po sa ating ground or earth, universal standard naman siya. Stripe na green and yellow po. So yan, kabit natin sa line side. Ngayon, load side naman para sa ating power supply. So ilalagay natin sa load side ng AC breaker yung power supply. So gagamit po tayo ng kable. So ito po. So ikakabit naman natin yung ating AC power supply, ano? So gagamit po tayo ng violet na cable, no? So kasi ang cable po na available is black and violet lang. So yung black ay automatic na neutral po siya ginagamit or 0 volts. Violet po na cable, line side. Black cable, neutral. Ating earth cable or ground cable po. So tapos na po, naikabit na natin yung power supply ng AC. Isa naman natin yung ating DC na power supply. So gagamit ulit tayo ng violet na cable sa ating line side ng DC. So positive po. Tapos yung ating positive na cable is dito po siya didiretso sa ating fuse. So ayan po. So ayan yung terminal niya. At may nakasulat po siya dyan na line at saka load.
So, yan. So, since okay na po yung ating nakakabit na siya sa fuse, kailangan natin siyang i-connect dun sa terminals. So, ito po. I-connect lang natin siya dito. So, yan na. So, yan po ang ating positive side. So, nakakonect na siya. Meron po siyang link dito. Kasi itong kabilang side na po ay neutral naman siya. So, gawin naman natin yung neutral side. Ayan, neutral po. Gamit tayo ng black cable. Kapit lang uli natin siya dun sa terminal. Ayan. So, check nyo din po yung connection kung maganda po, no? Hindi tayo pa ulit-ulit. Since okay na po yung ating wiring papuntang terminal, paano ba pagaganahin yung gamit ang sensor at saka relay? So, ang function po ng sensor is para kontrolin po yung pan na yon. 240 hanggang 250 volts, no? Yun po yung gagamitin natin dito. So, kukunin po natin is yung common at yung output ng common. So, ito po. Para pag nag-power up po yung relay, magko-close po yung contact na yon, magkakaroon ng power yung ating electric fan. So, yun po, no? So, ikabit na natin dito yung ating AC. Ito po. So, ito po ang ating AC. Galing po siya dito sa load side ng breaker, no? So, ayan. So, dito po siya mapupunta sa 14. So, kakabit na natin siya. Ngayon naman, ang susunod is kailangan natin ng cable papunta dun sa ating pan. So, dito po siya mapupunta. Dahil po lumabas sa tester, no? Ito po yung normally open, no? So, dito po natin sasalpak yung return. So, yun yung mapupunta sa pan. So, yan po. Kasi ito, kabilang dulo, gumamit po ko ng terminal strip connector, no? So, ganito lang po siya. So, plug in mo lang siya dyan. Tapos, kunin mo to, ilock mo to. So, yan po, hindi na po siya mahihila, no? So, para mabilis po yung ating trabaho. Ito po ay ginagamit sa mga splicing po, no? So, hindi po kami gumagamit ng tape dito. Ang ginagamit po natin is mga strip connector, no? Pag sa control naman po, ginagamit namin to siya for temporary para habang nagre-repair po kami is hindi po na aabala yung production, ano? So, mabilis lang siya. So, plug in mo lang. Ganyan. So, ito po, ipa-plug natin siya dun. So, ang ating line side ay didiretso dun sa line side po ng pan. Ayan. So, connected na po siya sa pan, no? Live color po ang ginagamit sa paste dito sa New Zealand, no? Ito naman po ay neutral. Since tapos na po natin ikabit itong power dot return, kabit naman natin yung ating supply ng output na manggagaling sa sensor. So, ito po, black po yung output nito, PNP sensor, 24 volts, papasok po, out po siya ng 24 volts uli. So, yung output niya po, yun po yung mapupunta sa A1 kasi kailangan, yun po yung gagawin natin para makontrol siya ng sensor. Yan. So, since ito po ay yung blue po niya ay neutral at kailangan din ng neutral ng relay or 0 volts. Ito po ay DC. So, usually po term na ginagamit namin is neutral or 0 volts. Pero, hindi po pwedeng magsama yung neutral ng AC at neutral ng DC. So, separate po yun, ano? So, since DC naman po yung supply ng sensor, pwede natin siya isalpak dito sa DC ng coil. Tapos, magja-jumper lang tayo ng papunta doon sa 0 volts na terminal. So, okay na po yung wiring natin ng sensor. So, ayan po, no? So, ito, yung neutral po, i-connect lang natin siya dito sa neutral terminal. So, ayan po, nakalink po siya dyan. So, itong dalawang butas na ito ay neutral.
Yan. So, plug-in lang po yan. So, yung neutral po ng sensor is pwedeng papunta sa A2 or pwede din dito sa terminal na to. So, depende po sa inyo kung paano connection yung gagawin nyo, no? Ngayon, ito po yung positive side ng ating sensor, di ba? So, kailangan din po dyan ng supply. So, since itong terminal na to ay kailangan po ay 24 volts po siya. So, isasalpak natin siya dito. Ano? Yan. So, hindi na po mahuhugot yan. So, yun. Connected na po siya. Ngayon, ang kailangan natin is yung neutral naman ng electric fan. So, ito yung neutral niya. I-connect natin siya sa electric fan. Yan. Dito natin siya i-connect. Yan po. So, plug-in nyo lang. Yan. Ito po yung ating sensor, no? Kapit natin dito. Para lang may umawak. Para lang may malagyan tayo. So, yan po yung ating sensor. Yan. So, ito po. Nakakabit na siya. So, ngayon, okay na po yung ating connection. Iti-test muna natin kung okay po ba siya. So, gamit po tayo ng continuity. Test natin yung load side. So, ayan po. Open lead siya. So, ibig sabihin, wala po siyang short. Ngayon, check naman natin yung ating line side ng 24 volts. Ayan siya, no? So, wala siyang connection. Yan. So, plug-in na po natin siya, no? Switch on. Test natin yung voltage. So, naka-voltage po siya. So, ayan. 241 volts po ang ating supply, no? So, test naman natin yung load side kung meron ba. Ayan. So, ayan. 241 volts po, no? Ngayon, check naman natin yung voltage ng ating line side ng power supply. So, ayan po. 241 volts. Ngayon, check naman natin yung load side ng ating power supply. So, lipat lang natin selector sa DC. Test natin. So, ayan po. 24 volts yung supply DC. So, okay na siya. Ngayon, try po natin i-operate. So, ayan po, no? So, yung linya lang po ng ACI, ito po. So, neutral. Dumirekta na siya sa neutral ng AC po. Wala na po siya ibang dinaanan, no? Yung ating 240 volts lang yung dumaan dito sa load side ng relay. So, pag na-trigger po siya, na-power up siya ng na-trigger po siya ng sensor yung 24 volts na supply. So, kumuha po tayo ng supply. So, yung 24 volts pupunta sa sensor. Ngayon, pag na-detect po siya, babalik po siya rito, papunta sa output. Ito po yung black cable. So, kaya po sinabi ko na yung output, yun yung magpa-power up sa relay. No? Ayan, para ma-power up yung relay. Tapos, syempre, yung relay is may coil po siya. Kailangan din niya ng neutral.
So, ayan po. So, neutral at neutral ng coil. So, ayan po. Kaya magkasama na sila. Pinagsama ko na siya, no? So, neutral ng sensor at neutral ng coil. So, ayan po. Test natin. Tapos, ito naman po yung ating fuse na para po sa 24 volts, no? Angat po natin. Ayan. So, wala pong supply yung ating sensor. Pag binaba natin to, ayan, may supply na po yung ating sensor. Ayan. So, yun po ano. So, ganyan lang po mag-wiring ng AC fan na control siya ng 24 volts na sensor.